Nasabik ako sa'yo. Yun lang naman talaga ang gusto ko, kaligayahan mo. I accuse Mitchie of being a mistress. Isa rin akong kabit. I love you more than Vanna. Kung ibabalik ko lang ang panahon, hindi ko hayaan na iiwan mo ako para kay Dio. Break muna kayo. Si Megan. Kung hindi kita napigilan, baka namatay mo siya. Kaya ko lang naisip, tama bang ikaw ang pinili ko? Babe, don't tell me. Kapit ni Freddy si Dara. Totoo ba yan? Tita, totoong-totoo. Si Miss Dara po yung kasama ng asawa ni Miss Vanna. Nagawa ni Dara? Nagawa niya? Ang lakas-lakas ng loob niya. Talagang pinangalandakan pa sa lahat. Nakabit ako ng asawa niya. Na ako ang naging dahilan kung ba't sila nagkagulo ni Dio noon. Samantalang, hindi pa sila mag-asawa nung naging kami ni Dio. Pero siya, sumasabit sa lalaking pamilyado. Kailan pa nila niloloko si Vanna? Paano mo nakuha yan? Hindi na po mahalaga kung paano ko nakuha, Nay. Ang iniisip ko po ngayon, anong gagawin natin sa impormasyon na to? Yan ang ikababagsak ng darang yan. Hindi ko matatanggap na ako binansagan niyang kapit. Na wala na akong koneksyon sa asawa niya nung nagpakasal sila. Ikaw dinamay niya dahil pinalabas niyang anak ka nga sa labas. Pero siya ang tunay at certified na kapit dahil asawa mismo ng kaibigan niya ang ginagapang niya. Lagot sa akin niya. Lagot sa akin niya ang darang niya. Pag nalaman ni Vanna yung totoo. Nay, kumalma ho kayo. Kalma ho. Malaking gulo ho to pag nangyari yun. At saka, baka lalo hong masaktan si Miss Vanna niya. Gulo? Ginulo niya tayo. Lalo na yung buhay mo, anak. Ang tagal kong naghanap ng paraan para pagbayarin siya. Ito na yon. Kailangan malaman ni Vanna ang totoo. Doon tayo makakaganti sa lahat ng kabaitang ginawa niya sa atin. Kailangan niya malaman. You know what hurts the most? Yung sarili mong lola, someone you've been with your whole life. Biglang may iba nalang pinili. And of all people, si Jenny pa. Oy, tama na. Mix, tama na. Hey. Waiter, bill please. Bill out. No. Salamat po. No, what am I supposed to do then? How am I supposed to calm down? Knowing na pati yung lala ko ay naagaw ni Jenny sa akin. Calm down muna. I get it, okay? Maybe your lola is just trying to make room for the both of you. Diba? Exactly. Bakit ko kailangan magbigay ng space para sa kanya? Hindi pa ba sapat na inagaw na ng nanay niya yung daddy ko sa amin? I get why you're angry. Okay? Pero hindi si Jenny ang nanloko sa inyo. Hindi siyang sumira sa pamilya ninyo. So, kinakapihan mo na rin siya? Ano? Ba't ka tumatawa? Kinakapihan mo siya, no? I'm not taking sides. Ayoko lang na pati si Jenny. Idamay mo ng galit na hindi naman para sa kanya. I'm losing my lola, JC. And my mom? She's busy with whatever or whoever she's hiding from me. Yung Yumi? Wala naman ako maasahan dun eh. You're the only person I thought I still had. Tapos ikaw. Tiko, parang mas kinakampihan mo pa si Jenny kaysa sa akin. Ang ganun. Sinasabi mo.
Why does it feel like everybody chooses someone else? Maybe this is who I'm supposed to be. A girl that everybody hates. Yung taong kayang iwan ng lahat without even feeling guilty. This sucks. Na-mention sa akin ni Megan na nagkagulo na naman sila ni Johnny dahil sa atensyon kay Mama. Naaawa na ako kay Megan. Hindi niya deserve na masaktan ng ganito. At lahat ng ito dahil kay Johnny. Kung may nagawa ka sana noon, sana hindi mo siya tinanggap sa kumpanya. Di sana, hindi ko ito problema ngayon. Hirap naman kasi nung gusto mong mangyari. Business ko naman ang maapektuhan. I honestly thought you cared about us. Especially about Megan. Hindi siya ibang tao, Freddy. I do care. More than you know. I've loved you for a long time na kahit anong mangyari, hindi na mawawala yun. Ayoko na mawala ka uli sa akin. Then prove it. Protect Megan. Hindi ganun kadali yun, lalo na't involved na si Vanna. Ayoko rin siya masaktan. At the end of the day, asawa mo pa rin ang importante. Hello, Doc. Nasaan ang Sir Freddy mo? Maaga po siyang umalis si Sir Freddy today. May meeting daw po siya sa Makati. Wala naman kasi kami napag-usapang ganyan. Galing ako dun sa event ni Jenny and then I thought of coming by to take him to dinner. At may mga pag-uusapan sana kami. Ang sweet niyo talaga, Ma'am Vanna. Hanggang ngayon, no, parang nasa honeymoon phase po rin po kayo ni Sir. Kaya siguro madalas din siya magpabook ng hotel reservation. Hotel reservations? Opo, halos every other week po, nagpapareserve po siya. Hey! Sana ako naman yung makita mo. Yung piliin mo. Kasi pagod na ako isipin, I'm not good enough. You were more than enough, Max. Kaya ka nasasaktan kasi manulang ka magmahal. Para sa akin, ang pinakamaganda sa'yo. It's okay. It's okay. I'm here. Dito ka muna. Please, cooperate. Cooperate. Okay. Up. Emerald Sweets. Every other week. Ayan. Sabi ni Davo dito ka daw. What's up? I came by your office, yayain sana kita for dinner. Wala ka raw. Pag-usapan sana natin yung nalalapit nating wedding ceremony para dun sa ating nalalapit na renewal of wedding vows. Oh, I'm sorry. May importante akong ginawa kanina. If you want, we can... It's okay. We can do it another time. Okay. I have to go. May importante akong gagawin eh. Ha? Bye.
know, I'm happy na mas focus ka na ngayon sa career mo. Gusto ko yan. Thank you, Ma. Gusto ko lang rin na may mas mapatunayan pa ako. Hindi lang para sa inyo, para sa akin rin. Sana nga, you're doing that for yourself at hindi para sa ibang tao. Miss Monica, Anya? I'm sorry for interrupting. Meron lang kasi akong gustong i-raise na concern regarding Yumi. Actually, tungkol kay Megan. Ilang araw na siyang hindi umuwi ng Yumi house and hindi siya nagre-rehearsal para dun sa promoter nila ng bagong album nila. Ano ba naman yan? Paalis na lang ako for Jakarta for a quick business conference. Hahabol pa talaga ng problema yan si Megan. Ma, just go to Jakarta. Ako nang bahala. I'll handle everything. Are you sure? Of course. Anything para sa'yo. Thank you, anak. Na-note ko na po tong itinerary and schedule natin, Miss Vanna. Tapos sabihan ko na rin po si Nanay para makapag-prepare siya. At aralin ko na rin po yung kakantahin ko para sa anniversary niyo po ni Sir Freddy. Okay lang po kayo, Miss Vanna? I'm sorry. Naisip ko lang kung tama bang ituloy ko pa yung anniversary party namin. Bakit niyo naman po yun nasabi? Hindi ko alam kung tama bang magduda ako sa asawa ko. Kasi may mga nakita na naman akong company credit card charges kay Freddy. Paulit-ulit yung charges. Same hotel. Same pattern. Halos every other week. I even tried calling the hotel to ask them for a simple explanation. But they're not allowed to give me any. Maski CCTV, without a court order or investigation. Hindi ko alam kung ano yung pinakamasakit. Yung alam kong niloloko na naman ako ng asawa ko, o unti-unti na namang nawawala yung tiwala ko sa kanya. Gusto ko lang malaman kung sino yung babae niya. Miss Vanna. Miss Vanna. Alam mo, Jenny, kung ano yung pinakamasakit. Yung bang bumabalik na naman kami sa dati. Yung bumabalik naman na lahat ng takot. Na para bang meron na namang nawawala sa amin. Kung hindi lang talaga para sa anak namin si Elijah. Matagal na akong sumuko. Akala ko, nagbago na siya. He promised he won't put us through this anymore. Para sa anak namin. Kaya umaasa ako na hindi na niya gagawin to sa amin ulit ng anak ko. Dahil hindi ko na alam po anong gagawin ko pag nalaman ko niloloko niya ulit ako. Nay, muntik ko na humasabi kay Miss Vanna yung totoo. Pero naaawa po ako baka mas masaktan lang po siya. Mabuti na yung hindi mo nasabi sa kanya, anak. Kaya itatago na lang ho natin. May karapatan talaga siyang malaman ang katotohanan, pero ayokong manggaling sa'yo yun. Dahil alam ko na kapag nalaman ng darang yun, na ikaw ang nagsabi. Alam naman natin siguradong pag-iinitan ka. Ay, nakakaawa naman ho si Miss Vanna.
may tamang oras at panahon na masasabi natin yung hawak ng ating alas. Han, what time ay meeting natin with the party coordinator? 2 p.m. Halos okay na ang lahat. Naipamigay na rin ang mga invitations maliban sa isa na gusto ko ako yung magbigay. Finalization na lang ng venue at saka ng program. Okay, good. Sana matapos tayo ng maaga. Marami pa kasi akong aasikasuhin sa office eh. Don't worry, matatapos tayo na maaga para magawa mo pa lahat ng gusto mong gawin. I have to take this call. Ano ba yan? Di pa sinara? Hindi to sa akin. Kaninong hikaw na to? Hindi ko mahanap yung kapares ng earrings ko. Nahulog ko yata somewhere. Sa hotel o sa office mo. Hindi ko na malayan. Sa kakaproblema ko kay Megan, hindi ko na maalala. Kung meron mang dapat sisihin dito, ay si Jenny. Jenny? Mama? Bakit? Anong ginawa mo kay Jenny? Huwag mo namang sabihin sinaktan mo na naman siya. Ha? I'm warning you. You better stay away from her. O baka tayong magkaproblema. Mama, don't worry. Wala akong ginagawa sa apo ninyo. Kami na nga yun ang agrabyado eh. So what do you want me to do? Abandon my granddaughter? Look, mahal ko si Megan, hindi na magbabago yun. Pero wag mo namang ipagkait sa akin na mapalapit ako kay Jenny. She's still Dio's daughter. Wala siyang kasalanan sa ginawa ni Dio at ni Minji, kaya please spare her. Wag mo na siyang idadamay. All I want, ilaan kong nalalabig kong mga araw sa aking mga apo. At sana nga mapag-ayos ko sila bago ako mawala dito. After all, alam ko yan din ang gusto ni Dio. Vanna! Oh, what a surprise! I hope hindi ako nakaka-istorbo sa'yo. Of course not. Gusto ko sana na ako ang mag-abot nito sa'yo. Wow. Congratulations. Thank you. I really want you to be there. I know things have been awkward. Lalo na itong mga nakaraang araw because of Jenny. Pero ayokong masira yung friendship natin because of that. You're still my friend, Dara. I'm glad that you still feel that way. Naaalala mo pa ba noon? Ikaw ang lagi kong tinatakbuhan kapag meron akong problema kay Freddie. You always knew how to calm me down. Kaya nga ako pupunta dito eh. Please sit down. Is everything okay? I don't know. Hindi ko alam, Tara, kung napapraning lang ako, pero parang ang bababae na si Freddie. Hindi ko alam kung ano pa yung kulang sa akin. May kulang ba sa akin? Don't say that. Don't say that. Walang kulang sa'yo, Vanna. Kaya importante, itong 15th year anniversary na ito. Sana maayos ang lahat. At kailangan kita doon. Kailangan ko yung kaibigan ko.
Kailangan ko yung kaibigan ko. I need you to find out where this came from. Limited edition yan. Kaya bibihira makita yung ganyang klaseng design. Start with the jeweler, then find out kung sino yung bumili niyan. I will coordinate with the boutique right away, Miss Vanna. Excuse me lang po, Miss Vanna. Freddy, malalaman ko rin kung sino yung babae mo. Thank you. Hoy! Oh, you made it! Congrats! Congrats! Ay! Thank you for coming! Ay, naku, hindi ho namin pwedeng palampasin ito. Kayo ata ang preba na merong forever Oo nga naman. Baka naman pwedeng i-share ang secret dahil nagtagal ang relasyon nyo. Trust. Kailangan lang talaga ng tiwala para walang kailangang itago at walang maging pagdududa. Bagay. Ang ganda nung sinabi mo, Bana. Kaya lang minsan, panira din niyang tiwa-tiwala no? No, thank you. I'm not into chocolates. Hindi naman talaga malayo sa'yo yung taong sumisira ng relasyon. Minsan nga, kaibigan. Kaibigang napagkakatiwalaan. Happy anniversary, Vanna. Freddy. Congratulations. 15 years. It's worth celebrating. Today is all about love and promises. At naniniwala pa rin ako sa mga pangakong pinaninindigan. Sinusulat na sa ating pagsunod, tuloy nag-umpisa, pinag-isa, pinagsama, pinaganda, pinagtibay ng panahon. Saya sabay sa alon, aawit sa Thank you so much everyone for joining us tonight sa napakahalagang milestone sa buhay namin mag-asawa. Our marriage is not perfect. We have had our shares of challenges, misunderstandings, and difficult seasons. But through it all, we kept choosing each other. I love you, my Manny Bunny. Freddy is right. Hindi naging madali ang journey namin. There are moments when our trust and our marriage got tested. That's why tonight, we'd like to share a special presentation with all of you. Those cards have QR codes. Please scan them with your phones.
The videos, which you are about to watch, will show you the real story behind Freddie and me. Naganda ka pa talaga for me. Yes, Oh, you're so sweet. you're welcome. I love you. Oh! To the air! To the sea! Oh my gosh! Kabit ni Mr. Grande. Si Dara! Si Queen Dara! Yes, ang pinakamamahal ninyong lahat, Dara Halari, ang kabit ng asawa ko.